it will all be 20 pesos. Hintayin natin yan, Mr. President. Pareho tayo. Puntahan ko po ang inyong pagkakatalaga kay bagong PNP Chief General Torre. Personal choice niyo po ba yun, Mr. President? In terms of the police, isa lang ang iniisip ko, that people are safe. Now, it's like Caesar's wife. You're not just safe. It's not sufficient that you are safe. You must feel safe. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Kaya ginawa namin, and I saw si Nick Torre is effective at that. And so that's why we, in the end, we chose him for PNP chief. As a matter of fact, very soon after he assumed the position of Chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. And nararamdaman na kagad. That's the only way to regain the trust. And that's the only way that people will feel safe. Well, whatever, kahit anong mangyari dito, si patrolman ganyan-ganyan, nandyan lang yan. Isang tawag lang, tatakbo na rito yan. 3-minute or 5-minute 911 na dapat. That's what we're looking for. Ano pa po ang inyong marching orders kay PNP Chief General Torre? We still have a drug problem in this country. Siyempre, pumapasok pa rin yung sabi. So, sabi ko, continue to pero yung hulihin niyo yung malalaki. At saka puntahan ninyo kung saan pumapasok. Correct. Yun ang isara natin. Yan and we're slowly doing that. Ito yung maganda mga kababayan sa panahon ni BBM. Coast Guard at saka sa PNP. Sa panahon ni BBM, iniutos niya na hulihin, hindi patayin. Di ba? Kasi sa panahon po ng nakaraang administrasyon, di ba, nakikita po natin pag may mga ganyan po, kanigurado, timbog agad, kababayan. At ito lang ang ating nasasabi mga kababayan, ayaw ni PBBM nang may nakikitil na buhay. Kaya ang utos kay General Torre, mga kababayan, ay hulihin itong mga malalaking drug syndicate at syempre alamin kung saan po itong mga pumapasok pong mga pantalan siguro, no, mga kababayan, or mga daungan, para mapigilan po itong pagpasok sa atin ng mga shabu, mga kababayan, or mga pinagbabawal na gamot. Kaya malinaw yan, pinag-uutos ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At alam naman natin, sa panahon ni General Torre ay talagang napakabilis po ng aksyon. At di ba, napakabilis ng aksyon. Halos, di ba, minsan 3 minutes lang, andyan na, 5 minutes ang pinakamatagal daw, mga kababayan. Di ba? So, nagtatrabaho kay mas iba yung kung ikukumpara mo yung batas noon at sa batas ngayon ni PBBM patungkol dyan sa war on drug na yan, ay mas may kapayapaan ngayon at walang kumbaga mababa ang krimen sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya kung may mga gumagawa man ng yung mga kalokohan, di ba, mas sila, kumbaga siyempre makukulong lang sila. Yun ang lang nila at magbagong buhay sila. Kumbaga may due process at may pagkakataon sila, mga kababayan ko, na sila ay makapagbagong buhay. Di ba? Oh, di ba? Ito, so panoorin po natin, no? Tapusin natin. Okay. Bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad as quickly as possible and make sure na nandun kayo para pag sinabing so many tons, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi nababawasan. Bilangin ninyo ng isto, tas buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Paano po rin kaya mararamdaman yan sa like the barangay level, sa communities? Well, what is happening, because we were concentrating doon sa mga big time na drug syndicate, drug lord, may balita na bumabalik-balik sa mga barangay. Yung mga small time. Kaya yung Cops on the Beat, that's the solution to that. Kasi nagpapatrolya sila, kahit sino kong dealer, hindi ka naman siguro mapapaiwan doon na mahuhuli ka lang ng pulis. So, ito makipapalayo natin sila na makitigil na nila yung kanilang ginagawa. Boss, alright. So mga kababayan,
talagang